Madami po nagme-message at matagal na tong tanong na to. Subalit ngayon lang po natin mabibigyan ng panahon sagutin at magawa ko ng video. Pwede po bang kabitan ang isang branded shaft ng isang local bat o low-end bat? Or vice versa, pwede bang high-end bat, technology bat, kabitan ng isang mababang uri ng shaft? Please watch this video at sasagutin natin yung katanungan na yan. In this video, doon sa katanungan kanina, sa umpisa, I can give answers, pero preference nyo pa rin po kung ano gusto nyo gamiting equipments. Pwede ba ang isang low-end bat ay kabitan ng magandang shaft? O isang magandang technology bat ay pwedeng kabitan ng isang mababang uri ng shaft? Pwede po, dahil madami po tayong mga kaibigan o kabilyarista na gumagamit ng ganyan. Kumbaga parang chop suey. So may nakakabit na ibang brand, may nakakabit na ibang brand na bat, or locally made shaft, kinakabitan ng maganda yung bat, or maganda yung shaft, low end naman yung bat. Preference pa rin yan. Kung gamay nyo naman, wala pong masama doon. Kaso, as you progress, at habang gumagaling ka at nakakaroon ka ng kalaban na talagang ang sandata niya ay talagang high-end, maganda yung bat, tapos compatible pa yung shaft niya. Kumbaga, engineered talaga, same brand yung kanyang shaft at saka yung kanyang bat. As you progress at nag-plateau na yung skill, yung demand mo sa skill mo, dapat makompensate noong magandang equipment. Lalo na kung nagkaroon ka ng kalaban ng magandang equipment niya at natatalo ka. So, iisipin mo, mas lamang siya kasi mas maganda yung kanyang sandata. So, paano ko po i-interpret yan? Parang ganito lang po, marami po tayong mga kaibigan na tama naman yung sinasabi nila. Kahit bakawan ay makapagpapaatras, makapagbibigay sa inyong pectus. Tama naman po kasi yan po yung bonus video ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kasi nakahiram po ako ng isang Revo shaft. So ikinabit ko sa akin Predator bat, technology bat, at yung medyo high-end ko po na Perry bat and shaft versus isang 3 years old ko na Pampanga Q-stick. Papakita ko po yung difference ng tatlo. Bonus video po yan. Pero going back to the topic, pwede pong tumalo ang gumagamit ng isang bakawan gamit ang isang magandang tako. Depende po yun. Tama naman po kayo dyan, pero depende po yun. Kung isang class A or isang pro player ang gagamit ng isang bakawan, ano po, basta may tisa lang. Titisaan nyo lang. Kaya tumalo ng isang beginner sa intermediate player. Depende po kasi yan. Ngayon po, kung ang maglalaban po ay parehas class A o parehas pro. Ano po, ang gamit po ng isang pro ay high-end bat, high-end shaft. At ang gamit ng isang pro ay isang bakawan. Sa tingin nyo po, sino ang mananalo? So parang Kobe Bryant lang po yan versus Michael Jordan. Si Jordan po ay naka Air Jordan, ano naman ngayon, 40. Tapos si Kobe Bryant, ang gamit ay combat shoes. Sino po sa tingin nyo mananalo? So, ganun lang po yan. Depende po. So, mabalik po tayo sa topic. Ano po? Kahit po chop suey yung ating equipment, ay kapag lalaro tayo ng maayos at mahusay. Kaya lang, pag naggumagaling ka na po, there are certain demands doon sa playing skill mo na hinahanap mo. Lalo na kung makasubok ka ng isang maganda-gandang klaseng tako. Ang idea ko po doon sa magkaiba ng bat at saka shaft is, halimbawa po, sports car, kinabitan mo siya ng gulong na recap yung ginagamit sa jeep. Sa tingin mo po, mabilis yung magiging takbo ng sports car? Yes, mabilis pa rin. Pero hindi mo ma-maximize yung potential ng bilis ng engine nung
sports car. Kasi naka-engineered po yan. Kumbaga yung gulong dapat high-end, pang sports talaga. Tapos yung makina niya, yung aerodynamics ng kotse, para maximize mo yung full potential speed ng isang sasakyan. So ganun din po, balik rin naman natin, yung isang jeep, kabitan mo ng high-end na, what do you call this, gulong. Yung makapit na malapad na gulong, mamahaling gulong. Tapos, i-lowered mo. Sa tingin mo, tatakbo siya ng mabilis. Yes, tatakbo rin ng mabilis, pero hindi mo siya mamamax. Parang ganun din po doon sa tanong kanina. Pwede bang kabitan ng low-end bat ang isang high-end shop? Or vice versa? Nuggets you guys? So, it's still up to you kung anong preference nyo. Depende kung may budget kayo, why not? Diba? Kung magiging happy kayo at magiging satisfied kayo dun sa gamit nyo, go. Pero kung wala pang budget, marami pong mabibili na medyo lower level brands na magbibigay sa inyo ng magandang performance sa inyong laro. Kung magsasaliksik lang po kayo, magre-research kayo, marami pong hindi kamahalang tako na mabibigyan kayo ng same performance as yung mga mamahalin. Just to give you a visual comparison doon sa mga high-end na tako versus locally made cues. I have prepared this video just for the purpose of comparison kung makasasabay ba yung locally made cues sa high-end bats and shafts. So nakahiram po ako ng isang Revo shaft sa kapitbahay at kinabit ko doon sa Predator Sneaky Pit Splice bat ko. Technology bat po to, kung makikita nyo sa illustration, splice ng mga kahoy na pinagsama-sama. Tatlong klase din po itong kahoy na to, yung Sneaky Pit na to. So disclaimer lang po, depende po sa tumitira kung experience at araw-araw naglalaro ang player o pro player. So iba po ang patama kahit anong tako ang gamitin. So tayo po ay once a month o twice a month naglalaro. Pero kung maganda po ang tako nyo, it will give you a decent cueing. So may edge po talaga kapag ang gamit yung tako ay medyo low deflection at medyo technology. Now, the next is yung Earl PTE04 Technology Bat. Nasabi ko pong technology bat to kasi ito po ay also a spliced bat with carbon insert, cross inserts. So, yung transfer of energy na binibigay sa shaft using P20S shaft ay talaga namang kahit wala ka masyadong laro ay mararamdaman mo na papitik-pitik lang ay yung mararamdaman mo yung power ng cue stick. So I therefore conclude na may edge pa rin kapag mas maganda yung mo. Although mag-exert ka ng extra effort kapag local brands ang gagamitin mo kasi syempre depende din sa materials. Pero hindi ko naman nila lahat. In fairness, makasasabay naman yung mga local cues natin like yung Pampanga cue, which I will show you. Kaya lang, at certain point, pag gumagaling na po kayo, or kahit hindi kayo gumagaling, gusto nyo lang bumili ng magandang tako, mas magandang tako, or representations like yung mga nagbe-venture sa business, di po ba, parang mga nag-golf, gusto maganda yung tako, yung mga
naglalaro, nag-uusapan ng business over billiards, gusto maganda rin representation, so you can buy a good, decent brand shoes. So, sa performance, pwede nyo pong ma-attain kahit umurahin yung tako nyo, yung playing quality ng mamahaling tako. Pero you need to exert a little bit effort. So ito yung last, yung aking Pampanga Q-Stick. So sa lahat po ng old subscribers ko na naabutan nyo po to 3 years ago, ito pa rin po yung nakakabit na Mori tip na medyo madulas na nga po eh. Roll straight. Ito po ay nabili ko ng 2.5. Kauna-unahan ko punta ako ito. So ito po yung maraming pirma. So may mga pirma ng mga pro players yan. So may kalambutan lang po yung kanyang shaft dahil hindi ko po alam kung saan gawa yung maple niyan. Pero actually tumigas na po siya kasi 3 years na siya. Mas malambot po siya noong unang pagkakabili ko. As you can see, nag-exert ako ng effort kaysa dun sa mga naunang dalawang technology ng Q-Stick. Although maganda rin naman ang kalalabasan yan. Yan o, maganda rin naman yung pectus niya. May konting adjustment lang kasi syempre hindi naman siya ganun ka low deflection. Low deflection talaga. Pero you can play a decent game. Depende sa practice. Practice pa rin talaga. Magdadala. Salamat sa panonood, Chambercads, and I hope you've learned something from the video. Please don't forget to share, like yung sa hindi pa po nakapagsa-subscribe, please subscribe lang po. Marami po tayong tutorial para sa mga beginners. Scroll nyo lang po yung loob ng channel. So again, preference nyo pa rin, depende kung may budget kayo, bilhin nyo kung ano gusto nyo. Ngayon kung walang budget at gusto nyo mag-chop suey, magkaiba yung bat sa shop, pwede pa rin po yan. Wala pong problema dyan. It will be compensated naman dun sa effort nyo, dun sa practice nyo para umangat kayo versus dun sa mga kalaban nyo or sa mga kaibigan nyo kung naglalaro lang kayo with your friends. Pero definitely, mas may edge po kung technology yung bat nyo at saka yung shop nyo. And it gives you a little boost of confidence pag maganda yung gamit. So till next time, thank you for watching.